Hello guys, good evening. Welcome back. Ngayon guys, i-discuss natin yung strategy na tinatawag nating buy on breakout strategy. So isa sa mga strategy na um, kumbaga ginagamit natin is itong setup na to, no? So simple lang yung nagiging parameter natin is kailangan mag-break yung trade or mag-break yung trend sa it's either resistance or support. So tulad dito, yung example natin. So ito yung higher high, ito yung swing low, tapos swing high, tapos swing lower low. So ang mangyari dito guys, ang kailangan mo lang siyang gawin is dapat ma-break nyo to, no? Kasi sign of reversal to. So kapag na-break yan, aabangan natin siyang mag mag-bounce sa loob ng swing low to swing high. So sa loob ng swing low to swing high, yung magiging parameter entry natin is dapat makuha niya yung 50% ng swing high at saka swing low. So, doon sa 50%, yung magiging trigger for entry natin. No? Tapos, yung magiging initial for take profit natin is either yung swing low or it's either yung risk-reward ratio natin na is either 1:3, no? Or 1:4. So, depende sa inyo yung magiging strategy nyo, no? No, so, simple lang. Ulitin ko, no? Ang parameters natin sa mga breakout na pinapasokan natin is yung dapat ma-break niya yung support or resistance. After niya mag-break, kailangan siya mag-pullback or mag-bounce. Tapos, may measure rin natin, kukunin niya yung 50% ng swing high at saka swing low. So, dyan tayo papasok sa 50% ng swing high, swing low. Tapos, yung magiging cut loss natin is yung it's either swing high or swing low din. No? So, for example dito, short yung bias natin. So, pag break, papasok tayo sa 50%, tapos dito tayo sa swing high, mag-cut loss. No? So, ganun siya kasimple yung strategy na to. Pero, yun nga lang, dapat maispatan mo yung proper or tamang swing high, swing low. Kasi kapag tulad dito ka nag-entry, pwede naman to. Pero pwede rin siyang may stop out kasi uh, it's either yung entry mo is dito, swing high ng swing low na to, 50%, pero yung nangyari is ganito. Yan. So, hindi siya maiwasan mga ganyan, no? So, ganyan yung strategy na yan, no? Ganyan. So, akala mo, ito na yung break of high and low niya, pero ang nangyari, kinain lang niya yung stop loss mo dito sa itaas. So, medyo tricky yung mga ganito, no? Okay, so hanap tayo ng mga good example dyan. Wait lang ha. Okay. Dito tayo sa itaas. Yan. So, kung makikita natin, no, yung nangyari niya dito, ito yung pinaka-high, swing high, swing low. So, kung makikita natin, ito yung swing high, swing low, pero ito nabasag siya, no? So, after niya nabasag yung swing high, swing low na yan, kailangan natin kunin yung 50%, no? So, ito yan. 50% dyan. Okay. So, kung makikita nyo, nagkakaroon siya ng lead retest dito sa 50%. Meaning, um, ito yung digit niya na entry natin. So, entry natin dyan. Tapos, yung cut loss natin is yung break ng swing higher high. Tapos, pwede rin yung initial take profit natin is yung swing low dito. So, magkakaroon ka ng 1:1 ratio. Or else, yung swing na pinaka-swing niya dito. Yung swing low or lower low. Yan. So, entry, pwede ka mag-exit dito. Or kung gusto mo naman yung 1:1, mabilisan agad. Oh, yan. Pwede rin yan. No? So, ganun siya kadali guys, no? Yung strategy na to. Breakout
tapos pullback or retest dun sa inside the box ng 50%. No? Okay, so hanap pa tayo ng iba. Okay, so ito naman. Ito, makikita natin ito yung pinaka-swing low. Tapos yung swing high. So, dito siya nag-break. Ngayon, yung 50% dyan, kailangan niyang balikan. Okay. So, nakikita natin, binalikan niya yung 50% ng previous swing low at saka swing high. So, ito yung entry natin. Tapos, ganyan. No. So, take profit is yung previous swing high. Ganyan. Okay, so, ganun lang siya. Napaka-basic, napaka-simpleng strategy ng ganito. Sign of reversal. Okay, hanap pa tayo ulit. Example ulit tayo. So, ito yung swing high. Ito naman yung swing low. So, kukunin natin yung 50%. Tiyadang. So, nakuha niya, no? So, nakuha niya 50%. Kung 1:1 yung trade mo, wala na, GG na. No? May pangkapi ka na. May pangkapi na tayo. So, ganun lang siya, guys. Kasimple yung strategy na to, no? So, ngayon, kung itong scenario na to, ito kasi yung pinaka lower low. No, ito naman yung swing high. Yan. So kung mapapansin nyo, masyadong malaki. Mataas yung ano niya. Mataas yung coverage ng ano niya, magiging takbo. Pero kapag nag-play out to or nag-break naman to, so swing low, tapos swing high. Yan. Pwede naman tong mag-break tapos ito yung kukunin niya 50% dito. Pero kung masyado nang malayo, 8%. So, malaki-laki din. Tsaka ka lang mag-trigger ng ano dito, entry kung makabreak na to siya dito. Pero, um, nasa rinse kasi to. Kung ititrade mo to, kung pipilitin mong i-trade to, delikado. Kasi prone lang to sa up and down. Hitting stop loss yung mga ano, mangyayari sa'yo dito. No? So, kung pagbabasihan natin to, so kung ito naman yung pagbabasihan natin, ito yung swing high. Kasi ito naman yung swing low niya. Swing low, swing high. So, kailangan mag-break to. Kapag nag-break yan, kunin mo yung 50% niya. So, ang mangyari dito, kailangan mo ganito yung mangyari. Ganyan. So, ganyan yung magiging trade mo. It's either pwede namang hindi siya literal na mataas yung lipad. Pero as long as kailangan niyang mag-breakout sa area na to, dapat mag-close siya above. So, tapos, ayun, abang ka na ng 50% entry dyan. So, ganyan yung magiging setup. No. So, 'di ba, napaka-basic lang. Ang una mo lang talagang kailangan gawin is hanapin mo yung pinaka lower low or pinaka higher high. No. Okay, hanap pa tayo. Ah, example ulit. Okay? Mhm. So, ito naman, pwede ito example natin. Swing niya, tapos ito yung swing high. So, 50% kailangan niya makuha. So, dito, tinamaan, no? Medyo malit lang. Pwede na rin to. Yan. So, humalik lang. Ang late niyang ano niya, pag-touch niya. Pero kung hindi ka na-hit dito, lalo na dun sa spread, GG, nakatlos ka na dyan. Pero goods pa rin kung nakatch mo to ng maayos, no? Ayan. So, ganyan lang. Oh, ayos ba? So, dito ulit, no?
So, ito yung swing high, swing low. So, nag-break. Ito yung pinaka-legit break niya. Ito, hindi to, yung kanina. Pero dito, yan. So, dito tayo nag-break. 50% dyan, kukunin niya. Tapos, ayun, balik ulit. Okay, hanap pa tayo ng iba. Okay. Ito tayo, yung mga reversal. Mhm. Pero, yun nga lang guys, hindi siya lahat, no, nagmamaterialize. May mga, ano din to, may mga lapses. Pero, yun nga lang. Ang kailangan mo lang doon is dapat mag-set ka talaga ng stop loss. So, 50% dyan at saka 50% dito. Magka tayo. Ganyan. So, yun yung hitsura niya. So, tinamaan tayo dyan sa area na yan. So, ulitin ko no. Ano no yung mga parameters bago natin siya i-trade? Una, kailangan yung swing lower low at saka yung swing high dito, ma-break muna niya. No? Kapag na once na-break na to, abangan mo siya sa 50% ng swing high at saka swing low, doon ka magli-limit order. No? Tapos yung magiging cut loss mo is below dito sa swing low. So, yung take profit naman, it's either previous resistance niya or yung mismong resistance niya ng or yung swing high. No? Pwede sa swing high or sa swing low. Pwede ka doon. 1:1. No? So, yun. Ganun lang siya kasimple. Okay, simple natin. Ito naman yung mga example na nag-field, no? So, kung makikita mo, I mean, hindi siya nag-field pero hindi siya nagtuloy, no? So, ito yung swing high, ito yung previous swing low. Ang nangyari, hindi nabasag pero nagtuloy. So, ganun siya ka-importante. No, kasi kung hindi siya nag-break dito tapos nag-limit order ka dito, wala ano ka lang makaka-cut loss ka lang, no. Sayang lang. So antayin mo talaga siyang mag-break dito sa support or mag-break ng resistance. So for example, nag-break ng resistance, no. So ito yung mangyayari diyan. Wait lang. So ito yung swing low, ito naman yung swing high, okay? So kunin natin yung pag-break niya. Yan. So, nung nag-break, bumalik siya sa loob, kinuha niya yung 50%. So, dyan tayo papasok. No, pwede yan. Pwede kang papasok dyan. Ang tanong dyan, sir, masyadong malaki yan, sir. Possible bang balikan? Pwede naman babalikan yan. Ang tanong din ulit, sir, pwede bang sa ibaba na lang natin nilagyan ng box tulad nito? Ito yung swing high, tapos ito yung swing low. Yan. Actually, pwede naman yan. Pwede rin. Depende rin sa nakikita natin, no? Kasi ito naman yung mga resistance na to. Pero yun nga lang, um, depende pa rin sa ano, sa tingin ko kasi yung market, depende pa rin sa market. Pero kung dito ka naglagay, okay naman yun, swing high, swing low. So, na-break, tapos nag-pullback. So, hindi siya umabot, no? Unlike dito, kung dito ka nag-abang, nag-break, tapos, ayun, pullback. So, laki ng chance na nakuha mo siya. Okay, example ulit tayo. So, ito yung swing high, swing low. Wala dito. Hmm. So, kung makikita mo dito, no, ito ha. So, swing high, swing low, nabasag. After niya nabasag to, bumalik. Nakapag-limit order ka na agad dyan. Tapos, ang nangyari, ayun, kung 1:1, take profit ka. Pero kapag hindi, nag-antay ka dito, ayun, GG, stop loss ka. No? So, GG tayo dyan. Okay ulit. No? Ngayon, hanap ta ulit tayo ng iba pa. So, swing high. Ito yung swing low. Binasag niya. Nagbaka tayo. Tapos, ayun. So, ang nangyari, naiiwan pa rin tong nakatiwangwang. So, sa part na to,
Antayin natin siyang magkakaroon ng retest dito sa part na to. Yan. O, di ba? So, yung late retest at saka yung quick retest, dito na papasok. Ito kasi late retest. No? So, possible tong balikan. Kukunin to ni market. So, di lang natin alam kung kailan, pero pwedeng balikan niya yan, no? Okay, so hanap tayo sa ibaba. So, last example natin dito sa previous na to. Okay. So, wala tayong nakikita, no? Okay. So, ito yung example natin isa. Itong area na to. Dito. So, makikita natin, swing low. Ayan, pwede naman yan. Pero masyado na kasing malalim. Hindi tayo makapag-ano dito. Pero sige, tignan natin sa previous. So, wala. Nahit din yung stop loss. Masyado na kasing malayo. Okay, yung clear lang talaga. Sige, hanapin natin ng maayos, no? So, ito yung swing high. Ito yung swing low. So, itong swing high na to, kung saan siya nagkakaroon ng first steps bago siya umangat dyan, doon mo siya hanapin. So, kung ako kasi, kung titingin ako dito, ito talagang uunahin kong tignan. No? Tapos dito sa baba. So, 50% dyan. Ganyan. Tapos, so, ganyan yung mangyari. Delete natin yung iba. Okay, so rechart. So, ito yung 50% dito sa kabila, no? Tapos, ganyan. Delete natin yung iba para hindi siya magulo. So, as what we can see, no? Dito siya nagkakaroon ng retest sa entry na to. Kung nakapag-entry kayo dito, masyadong malayo. Yan. 8% tapos 8%. Yung nga, 8 to 8, depende. Yan. 9 pala. 9 to 9. So, dito tayo nakapag-entry. Cut loss natin dito. Tapos take profit natin is dito. No? So, yun. Ganun lang siya ka-basic yung strategy natin na to, no? So, it's all about support and resistance. Yung tinuro natin dun sa, no, yung breakout retest, yun. Ang ginawa lang natin dito, yung strategy na to is breakout uh, pullback, no? Breakout pullback entry, no? Or breakdown bounce entry, kumbaga. So, take note natin yan, tapos backtest ng backtest lang natin, no? Okay, so that's it guys. Yan yung isa sa mga strategy na ginagamit natin. Although, depende kasi sa market. So, marami tayong strategy ginagamit, pero ang sekreto dyan is lang, focus lang kung saan tayo nagiging profitable, no? So, ito yung isa sa mga setup na ginagamit ko, lalo na pag nagbo-bottom tayo or naglalaro tayo ng mga breakout bounce at saka yung breakout pullback, no? That's it. Thank you and God bless.